Huwag na tayong maglokohan, bagsak na ang militar ng Russia. Narito ang mga pruweba. Noon ay pinaniwalaan ng marami na ang militar ng Russia ang isa sa pinakamalakas sa buong mundo. Pero nang magsimula ang gera sa Ukraine ay nakita ng lahat na marami pala silang problema. Sirang kagamitan, kulang sa training ang mga sundalo at laganap ang korupsyon. Ang dating makapangyarihang hukbo ay bigla na lang naging mahina at kahiyahiya. Ano nga ba ang nangyari at bakit bumagsak ang militar ng Russia? Halina't tuklasin natin ang buong kwento kung paano sila nabigo at napahiya sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa totoo lang, kung pag-uusapan natin ang kalagayan ng militar ng Russia, ay masasabi nating saksakan ito ng kabulukan. Noong mga nakaraang taon ay paulit-ulit tayong napaniwala na ang hukbong sandatahan nila ang ikalawang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Madalas din silang inilalarawan bilang isang global superpower, isang puwersang dapat katakutan at igalang ng kahit sinong bansa. Pero nang pumutok ang digmaan sa Ukraine ay doon nagsimulang mabunyag ang tunay na kalagayan nila. Ang tinatawag noon na makapangyarihang war machine ng Russia ay bigla na lamang nagmukhang isang kalawangin at lumang makina na parang iniwan pa noong kapanahunan ng Cold War. Kaya ang tanong, ano nga ba ang totoo? Sa bandang huli ay napag-alaman ng buong mundo na puro palabas at ilusyon lang pala ang lahat ng ipinagyayabang nila. Samantala kung titingnan natin ang kanilang mga tangke ay marami dito ay nangangalawang at madaling bumigay sa gitna ng labanan. Parang hindi na nagbago mula pa noong 1970s. Ang kanilang mga pinuno ay sangkot rin sa korupsyon at tila walang alam sa makabagong pakikipaglaban. Marami sa mga sundalo ang nagugutom, ang iba ay sumusuko agad, at ang pinakamasaklap, ang ilan ay nagiging biktima ng mas malulupit na pangyayari. Ngunit hindi lang basta kabiguan ang nangyari sa kanila. Isa itong napakalaking kahihiyan, hindi lang para sa kanilang militar, kundi para mismo kay Putin. At ang pinakamatindi, ang lahat ng ito ay unti-unting nalalantad sa mata ng buong mundo habang nagpapatuloy ang digmaan. Naalala nyo pa ba noong buwan ng February taong 2022? Sa panahong iyon ay halos lahat ng pangunahing balita sa buong mundo ay iisa ang nilalaman. Nagulat ang lahat nang bigla na lang sumugod ang mga sundalo ng Russia sa Ukraine. Tinawag pa nila itong isang mabilisang special military operation. Ayon kay Putin at maging sa ilang Western analyst noong unang araw ng pagsalakay ay mababagsak daw ang Kyiv sa loob lamang ng ilang araw. May mga ulat pa na nagsasabing ang ilang general ng Russia ay nag-empake na ng kanilang parade uniforms dahil umaasa silang makakapagmarcha sila sa kabisera ng Ukraine matapos ang tinatayang 72 hours lamang. Pero gaya ng alam na natin ngayon ay hindi iyon nangyari. Totoong nakapasok ang mga sundalo ng Russia sa mga gilid ng Kyiv. Pero mabilis din silang nabigo. Gayun din naman, ayon sa pagsusuri ng Institute for the Study of War, palpak na agad ang unang kampanya ng Russia. Ang plano nila ay kontrolin ang Kyiv, Kharkiv, Odessa at iba pang malalaking lungsod sa Ukraine para mapilitang sumuko ang gobyerno. Ngunit pagdating pa lang ng April 2022 ay napilitan na ang Kremlin na baguhin ang kanilang mga plano. At kung susuriin nating mabuti, ang orihinal pa lang na plano ng Russia ay halatang mauuwi sa kabiguan. Ang plano nila ay ganito. Habang lumulusob ang mga sundalo sa Kyiv at Donbas, ay may kasabay itong lihim na pagtatangka na pabagsakin ng gobyerno ng Ukraine. Pero hindi nagsimula ang unang mahalagang labanan sa mismong front lines. Sa halip, nagsimula ito sa airport ng Kyiv. Noong unang araw ng pagsalakay ay isang grupo ng halos 200 sundalo mula sa tinatawag nilang Elite Forces ang ibinaba sa Hostomel Airport. Ang paliparan na ito ay matatagpuan ilang kilometro lang ang layo sa kabisera. Ang layunin nila ay agawin ang paliparan gamit ang mga sundalong ibinaba mula sa himpapawid. Kasama rin nilang sumuporta ang 20 hanggang 34 na combat at transport helicopters. Sa katunayan, ang plano nila ay simple. Magtatayo sila ng air bridge na nasa loob lamang ng 10 kilometers mula sa Kyiv. Pagkatapos ay magpapadala sila ng 5,000 sundalo mula Moscow o St. Petersburg papunta sa nasabing paliparan. Kapag nagtagumpay ay mabilis silang sasalakay sa mga gusali ng pamahalaan para maagaw ang kapangyarihan. At kung nagtagumpay sana ito ay magiging malaking tagumpay ito para kay Putin. Ngunit pumalpak ang lahat bago pa man makababa ng maayos ang mga sundalo ng Russia ay nahalata na ng militar ng Ukraine ang plano.
hinarangan nila ng mga sasakyan ang runway kaya hindi nakalapag ang unang grupo ng sundalo. Dahil dito napilitan ang mga helicopters na maglanding sa mas malayong bahagi habang dinudurog sila ng mga portable IGLA anti-aircraft missiles at isang ZU-23 anti-aircraft gun. Pero bago pa man makalapit ng husto ay 4 na helicopters ang agad na bumagsak. Nagkaroon din ng matinding bakbakan sa pagitan ng mga Russian at Ukrainian forces. Ang nakakagulat dito, ang mga sundalo ng Russia na sinasabing elite ay nahirapan laban sa mga Ukrainian na karamihan ay mga conscript o mga ordinaryong mamamayan na tinawag upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Sa una ay nakontrol ng Russia ang paliparan pero ilang oras lang ang itinagal nila roon. Kaugnay nito, naantala ang pagdating ng kanilang mechanized infantry mula Belarus dahil sa matinding depensa ng Ukraine. Kinabukasan pa sila nakarating. Ang 5,000 sundalo na dapat sanay ipadadala mula Russia ay hindi na natuloy dahil wala nang ligtas na lugar para sa paglapag. Binomba pa ng Ukrainian forces ang mismong paliparan para siguraduhing hindi ito magagamit ng Russia. Dagdag pa rito, ang isa pang halimbawa ng kanilang kapalpakan ay ang matinding problema nila sa supply ng kagamitan. Sino ang mag-aakalang ang isang bansa na nangunguna sa pag-export ng langis at gas ay mawawalan ng gasolina sa gitna ng labanan? Noong unang mga araw ng pagsalakay ay isang convoy ng Russia na may habang 35 miles ang natigil sa labas ng Kyiv. Isa sa mga dahilan ay ang kakulangan ng gasolina at supply. Ngunit hindi lamang iyon ang naging problema. Malaki rin ang naging papel ng matinding pagtutol ng Ukraine, lalo na ang paggamit nila ng mga drone strikes at mga ambush na nagpahinto sa convoy. Ang convoy na ito sana ang pangunahing puwersang sasalakay sa Kyiv, ngunit gaya ng buong strategy ng Russia ay nauwi rin ito sa isang malaking pagkabigo at para lalo pang mapahiya ang Russia sa mata ng buong mundo, ay mabilis na kumalat sa mga independent newspaper at sa social media ang mga larawan at video kung saan makikitang ang mga Russian soldiers ay nagnanakaw ng pagkain mula sa mga grocery store ng Ukraine. Maraming nagtaka kung bakit nila ito nagagawa. Ang dahilan ay malinaw. Ang mga rasyon ng mga sundalo na dapat sana'y magbibigay sa kanila ng sapat na pagkain habang nasa frontline ay matagal nang expired. Ang mga rasyong iyon ay nag-expire pa noong 2015. Ayon sa malalim na pagsusuri ng NATO, sobra talagang minaliit ng Russia ang laki at lawak ng mga kailangan para suportahan ang kanilang malawak na pag-atake na binubuo ng 3 grupo ng paglusob. Bago pa man sumiklab ang matinding labanan ay gumuho na agad ang kanilang supply chain. Samantala, hindi lang ito basta simpleng pagkakamali sa taktika. Isa rin itong seryosong pagkasira ng pinaka-basic na pagpaplano ng isang hukbo. Isang grupo naman na nag-aaral ng mga military strategy, ang Royal United Services Institute, ang nagsabi na masyadong lumampas ang plano ng Russia sa tunay na kapasidad nila. Ganito ang nangyari. Ang utos para sa lakayin ng Ukraine, kasama na ang pagdadala ng pagkain, gasolina at kagamitan para sa mga sundalong unang isusubo sa labanan, ay naipadala lamang isang araw bago ang aktwal na paglusob. Dahil dito nagkagulo ang mga matataas na opisyal ng militar ng Russia. Hindi sila nagkaroon ng sapat na panahon para maghanda. Sa huli ay ipinasa nila ang halos lahat ng responsibilidad sa mga junior officers. Ang problema, ang mga junior officers na ito ay hindi nabigyan ng tamang pagsasanay para hawakan ang ganito kabigat na sitwasyon. Gayun din naman ay matagal nang sinasabi na ang Russia ay isa sa may pinakamaraming tangke, artillery at infantry support vehicles sa buong mundo. Taon-taon ay ipinapakita pa nila sa kanilang military parade sa Moscow ang di umano'y pag-unlad ng kanilang military-industrial complex. Pero ang nakakalungkot, karamihan pala sa tinatawag nilang modernization ay puro palabas lang. Kaugnay pa nito ayon sa Oryx Intelligence Group na nagdodokumento ng mga nasirang kagamitan gamit ang aktwal na larawan bilang ebidensya, mahigit 1,000 tangke ang nawala sa Russia sa unang taon pa lamang ng digmaan. Pagsapit ng ikalawang taon ay umabot na ito sa 2,800. Mas marami pa ito kaysa sa pinagsamang kabuuang bilang ng mga aktibong tangke ng hukbong sandatahan ng Britain, France at Germany noong panahong iyon. At sa pagtatapos ng ikatlong taon ay pumalo na ito sa 3,800. Mula 2022 hanggang 2025 ay mahigit 12,000 na armored combat vehicles ang nawala sa Russia. Ang pangunahing tangke ng Russia, ang T-90 at T-80 na mga upgraded na version ng mga disenyo mula pa sa panahon ng Soviet Union, ay mas moderno kung ikukumpara sa mga tangke ng Ukraine noong simula ng digmaan.
Pero kahit ganoon ay daan-daan sa mga ito ang nasira, nakuha o na-damage ng mga Ukrainian soldiers. Ang mas nakakalungkot pa, sa ilang mga tangke ay natuklasan na ang mga reactive armor block na dapat ay may lamang pampasabog ay pinalitan lang ng goma o karton. Ipinapakita nito kung gaano kalala ang korupsyon at kung gaano kakulang ang pondo. Kaya napilitang magpadala ang Russia ng mga luma ng kagamitan sa frontline. Sa katunayan, lalong lumala ang problemang ito noong unang bahagi ng 2023 nang lumabas ang balitang nagpadala ang Russia ng mga lumang tangke mula pa sa panahon ng Soviet Union, ang T-62 at maging ang mas matandang T-55 na parang mga exhibit na lang sa museum. Ayon sa mga larawan at pagsusuri, halos wala nang silbi ang mga tangke na ito sa makabagong labanan. Pangdepensa na lang sila at hindi na pang-atake. Dahil dito, wala pang isang taon matapos magsimula ang digmaan ay napilitan ang mga strategist ng Russia na baguhin ang kanilang layunin. Mula sa orihinal na planong sakupin ng buong Ukraine ay naging layunin na lang nila ang magtayo ng defensive line gamit ang mga lumang tangke para pigilan ang muling pagbawi ng Ukraine sa Donbas. Pero hindi dito natapos ang problema ng Russia. Ang T-90 at maging ang mas advanced nitong version, ang T-90M, ay hindi dapat ang pinakamodernong tangke nila. Ang titulong iyon ay para sana sa T-14 Armata. Noong ipinakita ang disenyo nito noong 2014, ay ipinagmamalaki ng Russian Armed Forces na magpuproduce sila ng 2,300 units pagsapit ng 2020. Ibig sabihin may 2 taon sila para sanayin ang mga sundalo at bumuo ng mga strategy para sa bagong tangke. Pero ang pangarap na ito ay nauwi sa isa na namang kahihiyan. Pagsapit ng 2021 ay bumaba na ang bilang ng target na tangke sa 100 unit na lang pagsapit ng 2025. At noong 2023, lalo pa itong bumagsak sa mahigit 40 na lang. May mga video rin na nagpakita ng ilang T-14 Armata sa Ukraine. Pero makalipas lamang ang ilang linggo ay umatras din ng mga ito mula sa frontline. Sa halip na ipadala ang kanilang pinakamodernong tangke ay mas pinili ng Russia na gamitin ang mas mura nilang T-90. Malamang inalis nila ang mga armata para hindi mapahiya kung sakaling matalo ang makabagong tangke nila laban sa mga luma at inambag na Soviet-era tanks o mga drone na gawa ng mga ordinaryong tao. Pero hindi pa roon nagtatapos ang mga problema ng Russia pagdating sa kanilang puwersa sa himpapawid. Ang kanilang Air Force na noon ay ipinagmamalaki bilang isa sa pinakamatatag at pinakamakapangyarihan sa buong mundo ay nananatili pa rin sa lumang disenyo at estratehiya. Sa madaling salita, umaasa pa rin ito sa sistema kung saan ang mga piloto ay hindi basta-basta nagdedesisyon sa sarili nilang mga target, kundi sila ay nagtitiwala na ang mga target ay ibibigay sa kanila ng mga sundalo na nasa lupa o kung minsan ay mula sa mga nakapirming depensa sa loob ng Russia. Lalo na kapag ang labanan ay para sa depensa na siyang nakatala at isinasaalang-alang sa doktrina ng kanilang militar. Ngunit pagdating ng totoong gera ay bigla itong nagbago. Halos lahat ng plano na kanilang binuo ay nagkaproblema. Bumagsak ang kanilang sistema dahil sa pagkasira ng mga kagamitan at supply lines na dapat sana'y susuporta sa kanilang operasyon. Dahil dito, ang kanilang mga eroplano ay naiwang walang malinaw na gawain o direksyon. Kulang rin ang karamihan sa kanilang mga piloto ng sapat na pagsasanay. Sa maraming pagkakataon, wala pa silang gamit na maayos na GPS. Sa ilang nakuhang video, makikitang mismong ang mga piloto ay napilitang gumamit ng commercial na GPS device na inilagay nila mismo sa loob ng cockpit. Dahil sa mga limitasyong ito, ay nauwi na lamang ang kanilang mga eroplano sa pagpapalipad ng long-range glide bombs. Pero kahit ang paraang ito ay nagkaroon rin ng sarili nitong mga problema. Ngayon maaaring itanong ng marami kung bakit ba tila napakabagal ng pag-unlad ng military technology ng Russia. Ang simpleng sagot dito ay dahil bugbog na bugbog ang kanilang ekonomiya. Sa loob ng napakahabang panahon ay sobra ang naging pag-asa ng Russia sa kanilang industriya ng langis at gas. Dahil dito ay hindi nila naalagaan ang iba pang sektor na sana'y makakatulong sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa paggawa ng makabagong armas. Bukod pa rito, lumala pa ang sitwasyon dahil sa malawakang korupsyon. Hindi na kaya ng Russia na gumawa ng modernong armas sa dami o bilang na kailangan nila. At dahil sa mga ipinataw na sanksyon ng mga Western countries, ay halos tuluyang naputol ang pagkuha nila ng mahahalagang microelectronics at iba pang mga piyesa na mataas ang teknolohiya. Sa katunayan, may mga ulat pa nga na lumalabas kung saan sinasabing ang mga gumagawa ng armas sa Russia ay napilitang gumamit ng mga semiconductor na galing sa mga luma
at sirang appliances gaya ng refrigerator at dishwasher para lang makabuo ng mga military equipments. Pero ang suliranin ng Russia ay hindi lang nakatuon sa teknolohiya at kagamitan. Isa pang malaking problema nila ay ang epekto ng malawakang pagkamatay ng kanilang mga sundalo at ang patuloy na kakulangan ng mga tao. Ayon sa mga pagtataya, mula noong 2022 hanggang 2025 ay halos 783,000 na sundalo ang nawala. Mahigit 170,000 dito ang napatay sa mga labanan, habang ang iba pa na umaabot sa daan-daang libo ay nagtamo ng mga sugat at pinsala na nagdulot ng habambuhay na pagka-disable. Bukod pa riyan, halos 900,000 na tao mula sa Russia ang nagdesisyong umalis ng bansa. Dahil sa pag-alis ng ganito karaming tao, ay lalo pang lumala ang kakulangan sa mga manggagawa. Bumaba ang bilang ng mga trabahador na lubhang kailangan hindi lamang sa pang-araw-araw na industriya, kundi pati sa paggawa ng armas at iba pang paghahanda para sa militar. Ngunit sa kabila ng napakalalang sitwasyong ito, ay paulit-ulit pa ring naglalabas ang gobyerno ng Russia ng mga datos na magkakasalungat. Para bang sinasadya nilang itago ang totoong sitwasyon upang mapanatili ang kanilang propaganda, lalo na habang patuloy pa ang digmaan. Samantala, ang kahinaan ng militar ng Russia ay hindi lang makikita sa kanilang mga sirang kagamitan. Kahit sa estratehiya ay kapansin-pansin din ang kanilang mga pagkukulang. Isa sa mga nakapagtatakang taktika na ilang beses na nilang ginamit ay ang tinatawag na human wave attack. Sa paraang ito ay ipinapamartsa ang kanilang mga sundalo sa lupa na diretsyong humaharap sa matibay at nakahandang depensa ng Ukraine. Ang naging resulta nito ay libu-libong sundalong namatay. Sa ilang bahagi ng labanan ay halos nabura ang buong batalyon ng Russia. Dahil dito ay bumagsak ang moral ng kanilang mga sundalo at lalo pang nabawasan ang bilang ng kanilang puwersa. Pero mas nakagugulat pa, hindi man lang nila nagawa ang tinatawag na combined arms operations. Ito ang estratehiya kung saan sabay-sabay na umaatake ang infantry, mga tangke, artillery at air support. Isa itong basic knowledge sa makabagong labanan at matagal na itong na-master ng mga professional armies sa ibang bansa. Ngunit sa halip na maayos na coordination ay nakitang ang mga tangke ng Russia ay sumusugod ng walang kasamang infantry o iba pang suporta. Dahil dito ay madali silang naging target ng mga anti-tank teams ng Ukraine. May mga sundalo ring inutusan na mag-advance kahit walang malinaw na reconnaissance o fire support. Habang tumatagal ang gera ay napilitan ng Russia na baguhin ang kanilang taktika. Ayon sa mga military analyst mula sa Britain, nagsimula silang gumamit ng tinatawag na mass precision approach. Sa estratehiyang ito ay umaasa na ngayon ang Russia sa precision-guided munitions para sa counter-battery fire, sa halip na umasa lang sa walang habas na pambobomba. Subalit kung uugatin natin ang lahat ng problemang ito, malinaw na ang pangunahing dahilan ay ang kakulangan sa maayos na training at ang laganap na korupsyon sa hanay ng kanilang mga opisyal. Madalas ay napipilitan pa ang kanilang mga generals na pumunta mismo sa frontline dahil hindi kayang kumilos ng maayos ang mga sundalo kung walang direktang utos mula sa mas mataas na opisyal. Ipinapakita nito ang malaking kakulangan sa inisyatiba at training ng kanilang mga junior officers. Ayon sa Center for Naval Analysis o CNA, noon pang 2009 ay nakita na ang maraming problema sa training ng armed forces ng Russia. Ngunit sa kabila ng paglipas ng maraming taon ay hindi ito naayos bago pa man sumiklab ang gera. Halimbawa, hati-hati ang training ng mga sundalo, depende kung sila ay contract soldier o conscript. Wala ring standardized training sa buong bansa. Kada unit ay kanya-kanyang training na walang iisang pamantayan. May ulat pa na may ilang opisyal na tinanggal noon dahil sa pagmamalabis sa kanilang mga ulat tungkol sa tagumpay ng kanilang mga unit. At ang mga pangyayaring ito ay naganap pa bago pa man nagsimula ang gera sa Ukraine. Sa madaling salita, matagal ng problema ito pero hindi natugunan at hindi nasolusyonan. At ang matigas na command structure sa Russia kung saan ang mga opisyal lamang ang pwedeng magdesisyon at ang mga sundalo ay puro pagsunod lang ay naging dahilan kung bakit hindi sila makagalaw ng maayos kapag biglang nagbago ang sitwasyon sa labanan. Habang ang mga sundalo ng Ukraine ay may kalayaan na gumawa ng mabilis na desisyon sa bawat galaw, ang mga sundalo ng Russia ay palaging naghihintay ng utos mula sa itaas. Ang ganitong sistema ay nagdulot ng pagkaantala sa kanilang mga aksyon at kalaunan ay nagbigay daan sa kanilang pagkatalo sa maraming bahagi ng labanan. At kapag iniwan ang mga sundalo ng Russia nang walang mga opisyal na nagbabantay, ay madalas silang nawawala sa ayos. Kapag sila ay naambush, karamihan sa mga conscript ay agad sumusuko.
Tungkol naman sa human wave attacks, may ilang bihag na sundalo na nagsabing pinilit silang sumugod sa kabila ng panganib at kung hindi sila susunod, sila raw ay babarilin ng sarili nilang commander. Sa huli, sa kabila ng mga pagkatalo at malalaking problema, patuloy pa ring naglalabas ang Russia ng magkaibang datos tungkol sa kanilang militar. Para bang sinasadya nilang itago ang katotohanan upang mapanatili ang kanilang propaganda habang nagpapatuloy ang digmaan. Samantala, noong dumating ang buwan ng Agosto taong 2024 ay tuluyan nang umabot sa sukdulan ng matinding kapalpakan at ang napakalaking kakulangan sa training ng militar ng Russia. Sa panahong iyon ay nagawa ng Ukraine na maglunsad ng isang matagumpay na counter-invasion na tuluyang pumasok sa rehiyon ng Kursk na bahagi ng mismong teritoryo ng Russia. Sa lugar na iyon ay isa-isa nang sumuko ang mga sundalong conscript ng Russia. Ayon sa kanila, hindi sila nakatanggap ng sapat na training. Wala silang naging paghahanda. At ang pinakamalala sa lahat ay wala man lang silang natatanggap na malinaw na utos mula sa kanilang mga opisyal sa itaas. Bukod pa sa kakulangan sa training, nagkaroon din ng matinding problema sa komunikasyon ang militar ng Russia. Bumagsak ang kanilang secure communication system. Dahil dito ay napilitan ang kanilang mga opisyal na gumamit na lamang ng mga karaniwang cellphone. Ang naging resulta, naging napakadaling matrace at matarget sila ng intelligence ng Ukraine. Dahil sa kahinaan ng komunikasyon ay marami sa kanila ang nalantad sa mga precision strike. At ang mas nakakalungkot pa, imbes na sumunod ang mga opisyal sa tamang alituntunin ng militar ay ginugol nila ang maraming taon sa pag-iwas sa mga patakaran. Sa dokumento, bago pa nagsimula ang digmaan ay tinatayang nasa pagitan ng 60 hanggang 70 billion dollars ang taunang military budget ng Russia. Mas maliit ito kung ikukumpara sa pinagsamang gastos ng mga bansa sa NATO. Ngunit ang tanong, saan napunta ang napakalaking halagang ito? Simple lang ang sagot, napunta ito sa mga bulsa ng mga tiwaling opisyal at mga general. Ayon sa pinakahuling mga ulat, hindi pa rin nagbabago ang ganitong sistema hanggang sa kasalukuyan. Batay sa datos ng Transparency International, kabilang ang Russia sa mga bansang may pinakamalalang kaso ng korupsyon sa buong mundo. Ang nakakalungkot pa, hindi lang ito nangyayari sa isang antas, kundi sa halos lahat ng bahagi ng kanilang sistema. Mula sa mga procurement officer na tumatanggap ng suhol upang aprubahan ng substandard equipment hanggang sa mga commander na nagbebenta ng gasolina at supply sa black market. Mayroon ding mga contractor na nagde-deliver ng peking armas na wala namang silbi. Ayon pa sa mga investigasyon na isinagawa ng ilang independent media, may mga tinatawag na ghost soldiers. Ang ibig sabihin nakatala sa papel ang pangalan ng mga sundalo, ngunit sa totoong buhay ay hindi sila nag-exist at ang sahod nila ay napupunta lamang sa mga commander. Mayroon ding mga proyektong military construction na nakatala pero hindi naman talaga umiiral. Bukod pa riyan, may mga kontrata para sa pagkumpuni ng mga sasakyan na matagal nang hindi tumatakbo. Dahil sa ganitong uri ng sistematikong korupsyon ay unti-unting nawala ang tunay na kakayahan ng militar ng Russia. Habang lumalaki ang bilang ng mga namamatay at nasusugatan sa Ukraine ay nagkaroon ng matinding kakulangan sa sundalo ang Russia. Kaya naman napilitan silang humingi ng tulong mula sa Wagner Group na pinamunuan noon ni Yevgeny Prigozhin. Nagsimula silang mag-recruit ng mga preso mula sa iba't ibang kulungan sa Russia. Kapalit ng 6 na buwang serbisyo sa digmaan ay binigyan sila ng pardon o kalayaan. Ngunit ang problema, karamihan sa mga na-recruit ay may mabibigat na kaso gaya ng pagpatay. At bago sila ipadala sa harapan ng digmaan, 1 linggo lamang ang training na natanggap nila. Ano ang naging resulta? Isang nakakahindik na trahedya. Ginamit sila ng mga commander ng Wagner bilang mga disposable soldiers sa tinatawag na human wave attacks. Ipinapadala sila sa mga harapan para alamin kung nasaan ang depensa ng Ukraine.